we are going to talk about these four things. The resurrection story, pag-uusapan po natin today yan. So, understanding the significance of Easter, dahil malapit na nga po ang Easter. Living the resurrection life, how the resurrection empowers believers. Victory over sin and death, Christ's triumph and its impact on us. The resurrection and transformation, how Christ's resurrection transforms lives. So, pag-usapan po natin yung the resurrection story today. Marami po tayong mga napanood, naintindihan as we were growing up. But this time around, ang gagawin po natin sa resurrection story, we're going to look at the biblical realities of this wonderful, wonderful story. So, basahin po natin Matthew 28 verse 1 to 10, NLT version. If you are able to stand up with me, that will be great para mapakita po natin sa ating Panginoon ang reverence natin sa Kanya as we read the scriptures. Sabi po dito, early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the women. Don't be afraid, he said. I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying, and now go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you. The women ran quickly from the tomb. They were very frightened, but also filled with great joy. They rushed to give the disciples the angel's message. And as they went, Jesus met them and greeted them. And they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, Don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there. And may the Lord add power and majesty to the reading of His mighty word. Napakaganda po talaga ng resurrection story. This is fitting for our Easter celebration, of course. Malapit na po sa Pilipinas, and it is something that we can actually love to study at this stage. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, magpakilala po kayo sa mensaheng ito. Hinihiling po namin na kausapin niyo po kami kung nasaan man kaming lugar sa mundong ito. Kung kami ay nasa bahay, may biyahe, kung kami ay nasa opisina, kung kami ay nasa park, wherever we are, I pray na ang presensya mo po, Panginoon, ang kakapit sa bawat isa. Bibigyan niyo po kami ng puso at isipan at mga matang bukas para matamasa po namin, manamnam namin ang iyong mensahe. At higit dito, Panginoon, makilala ka namin ng mas malalim at maunawaan po namin talaga once and for all. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Easter Sunday? Ano nga ba ang ibig sabihin ng katotohanan ito? And what does it mean for us, Lord God, believers? I pray today, Panginoon, that you will be glorified, you will be magnified, ang boses mo ang maririnig, Panginoon, sa bawat tahanan ng pag-ibig mo ang mararanasan, ang kapangyarihan ng iyong salita ang magdudulot ng pagbabago po sa amin, sa bawat isa. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kasi pagpatuloy po natin ang ating pagsusuri ng salita ng Diyos at dahil po napaka-importante maunawaan po natin from the biblical perspective, ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon pagdating sa Easter Sunday o yung Resurrection Sunday. Matthew 28 verse 6, NLT version tsaka Amplified version, babasahin ko lang po sa inyo. If you can stand up with me, please do so. It's going to be very, very powerful and important. Sabi dito, He isn't here, sabi ng anghel, He is risen from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying. Now, Amplified version naman po, he is not here, for he has risen just as he said he would. Come, see the place where he was lying. So kung titignan po natin ang simbolo ni Jesus na nakapako po sa krus, of course, that is very, very popular. Pero ang sinasabi po kasi ng mensahe na to, kung titignan po natin si Jesucristo,
Hindi po tayo dapat nakatingin sa isang krus na meron nakapako pa, kundi isang krus na wala na siya. At 'wag po natin kakalimutan, wala pong nakakaalam kung ano po ang itsura ni Jesucristo dahil wala po naman photograph during that time. So lahat po na nakikita natin mga imahe ni Kristo Jesus, yung the eye na painting or yung being crucified on the cross, ito po ay kathang-isip ng mga artists. So hindi po siya naka-align sa biblical truth. Huwag po natin kakalimutan na ang kapangyarihan po ng Panginoon para tayo ay maligtas ay nakaangkla sa kanyang pagbangon muli sa kamatayan pagkatapos po siya na mapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po binibigyan ng emphasis dito na si Jesus ay hindi yan nakapako, si Jesus ay wala na roon sa kanyang libingan, siya ay buhay na buhay sa ating buhay. Grabe, nakakakilabot po talaga when I actually look into this very powerful truth. Pag-uusapan po natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang empty tomb? Ano ba yung simbolo nito, which is a symbol of hope, and the resurrection, which is the fulfillment of prophecy. Pag-usapan po muna natin ito. So, sabi po sa Biblia, wala na pong wala na po si Jesus doon sa kanyang libingan. So ano nga ba ang ibig sabihin ng empty tomb para sa atin? Ano nga ba yung kinalakihan natin na pagkakaunawa natin sa bagay na to? Kasi kadalasan po kapag pinag-uusapan natin ng Easter, ang naalala natin yung kanyang paghihirap, kanyang pagdudusa, pagkapako sa krus. Ngunit wala po masyadong emphasis doon sa katotohanan, wala na siya sa kanyang libingan at siya ay nakihilobilo sa mga tao for 40 days. More than 500 eyewitness accounts ang nakakita sa kanya after ng kanyang resurrection at ang nangyari po, he continued to perform signs, miracles, and wonders. So ano nga ba to? Ito nga ba ay simbolo ng pag-asa o ito ay isang historical fact lamang sa atin? Sa pag-usapan po natin yan. Pag-usapan po natin the empty tomb as a symbol of hope. First Corinthians chapter 1 verse 18. Basahin po muna natin sa NLT version. Sabi po rito, "For the message of the cross is foolishness to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the very power of God." Amplified version. If you can stand up with me po, that will be great. "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the manifestation of the power of God." Hallelujah! Napaka makapangyarihan po talaga ng sinabi ng Panginoon sa kanyang salita dahil ito po ay katotohanan na talagang hindi natin matatakasan. So ang kapangyarihan po ng krus ng Kalbaryo ay hindi po sa krus ng Kalbaryo nakasalalay, kung hindi ang kapangyarihan po ng krus ng Kalbaryo ay naging ganap nung si Jesucristo po ay nabuhay muli. So ang nangyari po sa pagkakataong ito, kung titignan po natin, wala na pong bisa ang kamatayan. Kaya nga po ang lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas at sila ay nabago, sila ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon at meron po silang ika nga pag-ibig sa Diyos na agape level, unconditional, hindi sila takot mamatay. Tanungin mo ang katabi mo, kung meron kang katabi, takot ka bang mamatay? Tanungin mo ang sarili mo ngayon, takot ka bang mamatay? So, ang sinasabi ng mga tao rito, during that time, nakita nila si Jesus. At siyempre, pag tinignan po natin ang ano no, ang Matthew 28, meron siyang huling habilin sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, "Go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to observe everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age." Tapos ang sinabi niya pa po doon sa Acts chapter 1, sabi niya, "Wait for the anointing or the Holy Spirit to anoint you." That is the day of Pentecost. So lahat po ng umangkla sa Panginoon, ang sabi diyan, hindi to kahangalan para sa mga taong naniniwala kay Jesus, naniniwala dun sa empty tomb or sa resurrection ng Panginoon. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na available sa atin. So sampulan po natin, ano nga ba yung unang kapangyarihan ng Diyos na naging available sa atin? Kapangyarihan over death.
Death has no sting anymore because death has been conquered by the resurrection life of Jesus. Paano po ito? So sa lahat po ng tatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, I'm just emphasizing this once again. Nagkaroon ka ng pagbabago, natuto kang lumapit sa Panginoon, magpasakop sa Kanya, may ebidensya ng iyong pananampalataya. Pag ikaw ay namatay sa lupang katawan na ito, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit at magbabagong anyo ka. Magkakaroon ka ng glorious form. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, store up for yourselves treasures in heaven, in the book of Matthew and in the book of Luke. At sabi pa nga sa Matthew 6:33, seek the kingdom and the righteousness of Christ first, and all of these things that the pagan pursues will be added unto you. Now, kapag tayo po ay nagpasakop at naniwala kay Jesus, nagtiwala tayo ng malalim at malawak, hindi to yung lip service ng hindi yung sinasabi natin, mahal kong Panginoon. Hindi. Meron talagang ebidensya ng pagbabago, ebidensya ng tiwala sa Panginoon, ebidensya ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Tayo po ay mababago at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa mundong ito. Tulad po ng hindi na pagsisinungaling. So ano po ang tinawag kay kay Satan, the father of lies. Kapag tayo po ay nagkaroon ng kapangyarihan magsabi ng totoo at tayo po ay natutong mamuhay sa katotohanan ng Panginoon bilang mga disipulo niya, tayo po ay magkakaroon ng kalayaan. It is by the truth of God and the truth, by knowing it as disciples of Christ, we shall be set free. So magiging malaya po tayo. Isa po yan sa kapangyarihan ng Panginoon dahil maliligtas po tayo sa mga pagkakamali. Maliligtas po tayo sa maling desisyon. Maliligtas po tayo sa kaadikan, sa kung anong bagay man. Ito ba ay game, social media, alak o droga. Wala po tayong addiction that will destroy us. Yun po yung mangyayari sa atin. Ang kapangyarihan ng Panginoon na pumasa atin ay magbibigay ng kagalakan na hindi matitinag. Pag-asa na parating may kapangyarihan sa ating puso, pag-ibig na walang kondisyon sa kapwa natin. Kaya nga po pag tumulong tayo, tayo ay tumutulong ng mula sa puso at tayo ay hindi umaasa na ibabalik yung tangkilik ng mga taong tinulungan natin dahil nakaangkla tayo sa Panginoon, sa kapangyarihan ng kanyang resurrection life. Alam natin ang Panginoon will reward us. Ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga bagay na ginawa natin ayon sa kanyang kalooban. Hindi yung ginusto natin, gumawa tayo ng mabuti kasi gusto natin. Hindi po ganun. Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, sa ating komunidad, sa ating syudad, sa ating bansa dahil ito po ay tinakda ng Panginoon. Kaya nga po yung pag-ibig na agape, ito po yung magbibigay sa atin ng totoong ng totoo at tamang pakikitungo sa lahat ng ating mga karelasyon. Kung tayo po ay may masamang ugali na amo, mamahalin pa rin natin siya, ipapanalangin natin siya. Hindi dahil gusto natin makakuha ng pabor, kung hindi, yun po yung nais ng Diyos. Kahit masama ang amo natin, kahit tayo ay natitempt na wag mag-perform ng maganda, hindi. Tayo pa rin ay magpe-perform ng the best of our abilities at the level of excellence ng Biblia. Yan po ang kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo patungo doon sa resurrection life. So that is how powerful the resurrection life is. Dahil kung tayo po naman ilalapat natin ang ating karanasan, kapag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? Behold, the old has gone, the new has come. So anong ibig sabihin po na to? Kahit tayo po na-experience natin yung resurrection life dahil naisuko na natin yung makasalanan at makamundong pagkatao natin bilang individual. Kaya nga po, ang ating pamumuhay ay kawangis ng Panginoong Jesus. Dahil ganun po yung tamang pagbabago. So, ganun po yung radikal na pagbabago na maaring maranasan ng kung sino man ang aangkla at ilalagay niya ang pag-asa niya kay Hesus Kristo. Grabe po talaga ang magagawa ng Panginoon. Ibang level po kasi ang pag-ibig ni Jesus. Isipin na lang po natin, siya ay Diyos, nasa langit, komportable marahil, sinasamba o nag-aalay ng samba yung mga anghel. Anong ginawa niya para tayo ay mabigyan ng kaligtasan? Para siya ang maging kordero ng Diyos. Para siya ang maging ultimate sacrifice, the Lamb of God who was slain.
so that we will be saved and be freed from the effects of sin. Yun po yung pinakamalupit na maaari kong masabi sa inyo pagdating sa kapangyarihan ng Panginoon, because isipin niyo na lang po kung araw-araw tayo ay maliligtas na magkamali ng paggamit ng oras o di kaya magkamali ng desisyon, di po ba ang ating buhay ay swabe? Pero wag po natin kakalimutan, nakalagay pa rin po sa Biblia, kung sino man ang maging matapat at maging masunurin sa Panginoon, meron pa rin po talagang disiplina, merong pagsubok na pagdadaanan, may persecution, at syempre, meron pong mga trials. Hindi po mawawala yun. Kalaki po yun ng isang anak ng Diyos na nagpapasakop sa Kanya. Ngunit ang pangako ng Panginoon sa isang masaganang buhay, makabuluhang buhay, alam natin at kilala natin kung sino tayo, alam natin yung gilas natin, alam natin kung saan tayo hinulma ng Panginoon habang nasa sinapupunan tayo ng ating mga ina, yun po yung ma-unlock, yun yung makikita natin, matatanggal po yung ating pagkabulag. Meron po akong kausap one time at syempre dahil lumaki po siya sa environment ng ano no ng mundo, inakala niya na ito siya. Yun ang pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Nung tinuruan ko po siya ayon sa kalooban ng Panginoon na makilala niya kung sino siya sa mata ng Diyos, nagulat po siya. Dahil hindi niya akalain na ito pala ay magtatanggal ng kanyang pagkabulag at pagkabingi. Kaya nga po sinasabi niya, kaya pala ganun yung nararamdaman ko. Meron akong nararamdaman na dapat kong gawin na hindi ko ginagawa at hindi ko siya makita-kita. Dahil matatagpuan lang po siya kay Jesus. Kaya nga po pag tayo ay natuto na magpasakop sa Panginoon at tinalikuran natin ang makamundo at tawag ito maka-flesh na perspective natin, then makikilala natin ang ating sarili ayon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Whew! Nakakakilabot po talaga ang salita ng Diyos, lalong-lalo na kapag alam natin na ito ay para sa ating kinabukasan, at para sa ating buhay na walang hanggan. Next question po, how does the resurrection confirm that God is faithful to His promises? Remember po, pag-uusapan natin ngayon yan because the resurrection is a prophetic word from the Old Testament. Remember, ang buong Biblia po, iisa ang sentrong karakter, Jesus Christ. At ang mensahe ay sentro rin, the salvation of people. Grabe. Hallelujah. Basahin po natin sabay-sabay ito. Kung maaari po kayong tumayo, that would be great. So the resurrection is the fulfillment of biblical prophecy. So marami pong sinabi ang salita ng Diyos in the Old Testament pertaining to Christ and His crucifixion and resurrection. Sabi po sa Luke chapter 24 verses 5 to 7 NLT version, the women were terrified and bowed with their faces to the ground. Then the mask asked, "Why are you looking among the dead for someone who is alive? He isn't here. He is risen from the dead. Remember that he told you back in Galilee that the Son of Man must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified, and that he would rise again on the third day." Grabe, this is absolutely amazing kung titignan po natin. Kahit po ang demonyo, hindi niya alam na ito ang mangyayari sa pagkakataong ito. So anong ginawa ng demonyo? Akala niya, natawa-tawa siya, akala niya siya yung naging wagi, akala niya siya ang panalo, ngunit hindi niya naintindihan na importante po na ma-fulfill ang prophecy nito. Kaya po nung sinabi ni Peter, "No, I will not let that happen to you, Jesus Christ." Nung sila po ay kumakain on the Last Supper, sabi ni Jesus kanya, "Get behind me, Satan." Dahil alam mo lang yung mga bagay na tawag dito, makamundo. So aliw isipin na si Peter po, ang gusto niya po lang talagang gawin is actually, protect Jesus. Dahil normal po yun eh. That's the only way. Di ba? Kaibigan mo siya eh. O di kaya teacher mo siya, rabbi mo siya, discipler mo siya. So you love this person and you don't want this person to die. But if it is not God's will and this person needs to die in order for prophecy to be fulfilled, then that needs to happen. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa kanya, in other words, hindi mo dapat pigilan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at ano ang gusto ng Diyos Ama para sa ating lahat. Dahil pag ako ay hindi namatay dito sa krus ng Kalbaryo at
bumangon muli on the third day, then biblical prophecy, it's all wrong. And there will be no salvation for people. Kaya nga po kung titingnan natin, maaring marami tayo mga intensyon na maganda. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ito ang gusto ng Panginoon kahit dahil meron siyang mas malawak na plano na maaring hindi natin nakita o makita ng oras na yon dahil tayo po ay nagiging emosyonal. Kaya nga po dapat tayo ay nakaangkla sa katotohanan ng kanyang salita. And then what happened was, because of Jesus' death and resurrection, alam po natin na totoo ang pangako ng Panginoon. So for a long time, people of the Old Testament, hindi po nila na-realize to. People of the Gospels, they realize this. At tayo po ay privileged right now na ito po ay sa panahon natin, tapos na, it is finished, the work of Christ has been done. We are now at this stage ng mundo, ng time natin, we are saved by grace through faith, and we have all the things that are necessary in order to live a life that is meaningful, purposeful, and fulfilling. Alam niyo po kung ang kayamanan po ang talagang gusto ng Panginoon para sa lahat ng tao, lahat po ng mga mayayaman ngayon ay kampante at kontento na sa kanilang kayamanan at maligaya sila. Pero hindi po kasi yun ang totoo. Ang totoong magbibigay ng ligaya is only a person who made Jesus as Lord and Savior, who loves God because he or she has accepted the love of God, yung agape level love ng Panginoon, at nauunawaan niya po ang kapangyarihan ng ganitong klaseng pamumuhay. Kaya po sa oras na to, I would like to invite you to accept Christ as Lord and Savior if you haven't done so, at sa mga nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Marami po sa atin marahil ay nanghihina o nakalimutan ng turong ito. Then, you can be healed and delivered if you decide to be healed and delivered today. So, hayaan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon ay pumasa atin at maranasan po natin ang kanyang pag-ibig sa ating buhay, because this is very, very important. Huwag po natin kakalimutan that the Lord only wants one thing, and that is our success. Wala pong iba. Because He is God and He is good and His mercies endures forever. Kaya nga po gustong-gusto niya na tayo po ay maging matagumpay. Sa mga hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, I would like to encourage you to receive Christ today. Ang gagawin mo lang para maranasan mo yung resurrection life at kapangyarihan ni Jesus sa ating buhay, hihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanan na alala mo sa oras ito. Hallelujah. Pangalawang step, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang daan, katotohanan at buhay, at dahil sa Kanya tayo ay ligtas. And step number 3, the most important step of all, ulitin mo ang panalangin ito, ngunit isang puso mo siya na ito ay nagmumula lamang. Ulitin mo ito. Jesus, makapangyarihang Diyos, namatay sa krus, ngunit nabuhay muli ng ikatlong araw. Inihiling ko po na manahan ka sa aking puso. Ikaw ang maghari sa aking buhay. Ikaw po ang aking dinideklara na Diyos at tagapagligtas. Amen. Ikaw ay maaaring dumilat panandalian. Kung ikaw ay nanalangin ayon sa kalooban ng Panginoon at mula sa puso at naranasan mo bago, nagkaroon ka ng pagkauulit ng Diyos, nagkaroon ka ng pagkauhaw sa panalangin, biglang meron kang mga napansin sa'yo na hindi dati na normal sa'yo at hininto mo ang kasalanan, ikaw ay totoong Diyos. Dahil may ebidensya ng kaligtasan sa iyong buhay, inaanyayahan ka namin maging parte ng ating simbahan. Sa mga kapatiran na marahil nakalimutan ng kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo at ang pagbangon muli ni Jesus, ito ang pagkakataon mong magpasakop ulit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at isuko mo lahat ng pagkakamali at kasalanan at tanggapin mo ang pagpapagaling niya sa ating karamdamang spiritual dahil sa kasalanang ating
ating ni-nourish, ni-nurture at pinagpatuloy na maging parte ng ating buhay. Sana rin lumapit ka sa Panginoon, ka ng tawad at magbalik loob ka sa Kanya. At pagkatapos niyan, tayo ay mananalangin together. Come on, pray now. Panginoon, kayo po ang aming tinataas. Kayo po, O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. And that is very true. Because you are a wonderful God and we know that you love us so much. So, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran kung gusto pong bumalik sa iyo, magbalik loob. At dahil alam po nila na hindi sila mabubuhay ng maayos at makapangyarihan sa mundong ito kung sila ay malayo sa iyo, inihiling ko po. Igawad niyo po sa kanila ang grasya na mula sa langit at maranasan nila ang pag-ibig at pagpapatawad mo. Naway bumalik ang kagalakan ng kanilang kaligtasan nung sila po ay mga bata pang mga Kristiyano sa oras na ito. At kung nasaan man po silang lupalop ng mundo, ang dalangin ko po ay balik sa kanila ang kanilang pangunawa kung saan sila tinawag at kung saan sila maggaling. Dalangin ko po lahat ng mga pinangako nila sa inyo na hindi pa nila natutupad ay bumalik sa kanilang alaala. At ito po, O Diyos, ay kanilang tahakin at i-fulfill. I pray that you will make this the last time that they will repent and that they have experienced, Lord God, your sorrow, so that they will come back to you at sa pagkakataong ito, mas makapangyarihan pa kaysa nung sila ay naging mainit sa pagsamba at pagsilbi sa iyo. Huwag dalangin namin ang ngalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po for joining us sa ating mensahe this Sunday. So hinihiling po namin kung kayo po ay nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, i-share po natin ang mensaheng ito sa mga kilala natin upang sila po ay makaranas din kung anong naranasan ninyo. At sa mga tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hiling ko po sa inyo, please pop a message sa ating social media platform. Reach out to us so that we will be able to reach out to you and that we will be able to welcome you gladly sa ating family. Sa lahat po ng mga nakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, mga bagong Kristiyano o mga Kristiyano naghahanap ng simbahan, kung saan man kayo tinawag ng Panginoon, kung kayo po ay tinawag dito sa ating simbahan, Salvation in the Name of Jesus, you are more than welcome to be part of our church. Please do reach out to us, pop a message sa ating social media platform, and we will come in contact with you. And it's going to be an amazing journey together as one family in the faith, dahil ikaw ay nasa simbahan na talaga nga naman gagawa ng paraan para ikaw ay maging malapit sa Panginoon. At kung dito ka tinawag, you are here and you are more than welcome to stay for life. God bless you and keep you. Please do stay a while sa mga kasama natin sa Zoom because there's going to be a short fellowship. Goodbye for now.